Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay makita sa libro ng unang mga kronika, Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 5. Ito po ang nakasaad. Nang matanda na si David, ginawa niyang hari ng Israel ang anak niyang si Solomon. Ipinatipon niyang lahat ng pinuno ng Israel, pati ang mapari at mga Levita. Binilang ang mga Levita na sa edad na 30 patas at ang bilang nito ay 38,000. Sinabi ni David, ang 24,000 sa kanila ay namamahala na maggawain sa templo ng Panginoon. Ang 6,000 ay maglilingkod bilang mga opisyal at mga hukom. Ang 4,000 ay maglilingkod bilang mga gwardya ng mapintuan ng templo at ang 4,000 ay magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng instrumentong ipinagawa ko para sa gawaing ito. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking lalahad ay mula sa aklat ng unang mga kronika, Kabanata 23, talata 6 hanggang 10. Pinagtatlong pangkat ni David ang mga Levita ayon sa tatlong anak ni Levi na sina Gerson, Kohat at Merari. Ang mga anak ni Gerson ay sina Ladan at Simei. Tatlo ang anak ni Ladan, si Jehiel na pinuno, si Setham at si Joel. Tatlo rin ang anak ni Simei, sina Selomit, Haziel at Haran. Sila ang mga pinuno ng mga angkan na nagbuhat kay Ladan. 4 ang anak ni Simei na kapatid ni Ladan, sina Jahat, Zina, Jeus at Beries. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amin. Ang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin nyo na mula sa libro ng unang kronika, chapter 23, verses 11 to 14. Ang pinakapinuno ng kanilang pamilya ay si Jahat. Ang pangalawa ay si Ziza, at sumunod sina Jeus at Beria. Kakaunti lang ang anak na lalaki ni Jeus at Beria, kaya binilang silang isang pamilya lang. Ang mga angkan ni Kohat. Si Kohat ay may 4 na anak na lalaki na sina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Ang mga lalaking anak ni Amram ay sina Aaron at Moises. Ibinukod ni Aaron at ang kanyang mga angkan para sa pagtatalaga ng mga napakabanal na bagay, sa pag-aalay ng mga handog sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya at sa pagbabasbas sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, magpakailanman. Ang mga lalaking anak ni Moises na lingkod ng Diyos ay kabilang sa mga Levita. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang kronika, chapter 23, verse 15 to 18. Ang mga anak niyang lalaki ay sina Gerson at Eliezer. Ang isa sa mga lalaking anak ni Gerson ay sina Sibuel na pinakapinuno ng kanilang pamilya. Si Eliezer ay may kaisa-isang anak na lalaki, si Rehabias, na pinakapinuno rin ng kanilang pamilya. Marami ang mga angkan ni Rehabias. Ang isa sa mga lalaking anak ni Izar ay si Selomit, na pinakapinuno ng kanilang pamilya. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking share sa gabi ito ay makikita sa unang mga kronika, Kapitulo 23, versikulo 19 hanggang 22. Ito ang nakasulat. Ang mga anak na lalaki ni Hebron ay sina Jeria, na pinakapinuno ng kanilang pamilya, si Amaria ang ikalawa, si Jasahel ang ikatatlo, at si Jikamiam ang ika-4. Ang mga anak na lalaki ni Uziel ay sina Mikas, na pinakapinuno ng kanilang pamilya, at Ishiya ang pangalawa. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mahli at Moshi. Ang mga anak na lalaki ni Mali ay sina Eleazar at Kish. Namatay si Eleazar na walang anak na lalaki kundi puro babae. Sila ay napangasawa ng kanilang mga pinsan na mga anak ni Kish. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Good evening po. Ang aking pong Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 23 verses 23 to 27.
Tatlo naman ang mga anak ni Musi, sina Mali, Eder at Jeremot. Ito ang bumubuo sa lipi ni Levi ayon sa angkan at sambahayan. Bawat isa mula sa edad na 20 pataas ay katulong sa paglilingkod sa templo ni Yahweh. Sinabi ni David, binigyan na ni Yahweh na Diyos ng Israel ng kapayapaan ang kanyang bayan at maninirahan na siya sa Jerusalem magpakailanman. Dahil dito hindi na bubuhatin ng mga Levita ang tabernakulo at mga kagamitan sa paglilingkod dito. Iyan ang dahilan kaya ipinapalista ang mga Levita mula sa gulang na 20 pataas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa 1 Chronicles chapter 23, verse 27 to 32. So sabi po dito, yan ang dahilan kaya ipinapalista ang mga Levita mula sa gulang na 20 pataas. Sila ay tutulong na lamang sa mga paring mula sa angkan ni Aaron sa paglilingkod sa loob ng templo ni Yahweh. Sila mga ngalaga sa mga bulwagan, sa mga silid, mga sagradong kasangkapan, at ipapanggawain sa templo ng Diyos. Sila rin ang tutulong sa paghahanda ng tinapay na paghahandog ng mga harinang panghalo sa mga handog, mga manipis na tinapay na walang pampalsa, mga lutong handog, at mga harinang hinaluan ng langis. Tutulong din sila sa pagtakal at pagsukat ng mga handog. Umaga't hapon, harap sila kay Yahweh upang magpuri at magpasalamat. At kung may handog na susunugin sa mga araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at mga takdang kapistahan ayon sa bilang at patakarang ipinag-uutos sa harapan ni Yahweh sa lahat ng panahon, ang mga Levitang ang mga ngalaga sa tuldang tipanan at sa dakong banal na tutulungan nila ang mga paring kamag-anak nila sa lahat ng paglilingkod sa templo ni Yahweh. So dito makikita po natin na itinalaga po ni David yung mga Levita ayon po sa kanilang mga angkan, ayon po sa kanilang mga lahi. So dito po natin makikita sa kabila ng nailagay sila sa iba't ibang mga gawain, pero makikita po natin dito yung kalagahan ng mga ipinagkatiwala sa kanilang gawain na dapat nilang gawin ng buong puso, sapagkat iyon ay bahagi ng paglilingkod sa Panginoon. So sa ating pong buhay, ano man yung italaga po sa atin, ay gawin po natin ito na maging kaluguran, malugod ang Panginoon sa ating ginagawa. Kahit ito ay sa tingin natin, ito ay maliit, pero sa paningin po ng Diyos ay lahat po ay may kahalagahan. So purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.